Dahil sa masipag at walang kapagurang pagtatrabaho ng mga kapatid sa kumpanya ng iba't ibang lahi, ang teritoryo ng Mist Mountain ay lumampas na ngayon sa laki ng isang maliit na bansa. Mula sa simula bilang isang maliit na lambak sa gitna na laging nababalot ng hamog, lumawak ang kapangyarihan ni Yoziyo hanggang sa kabundukan ng Lapa. Pagkatapos ay umatake siya pasilangan, nakuha ang hilagang rehiyon, pagkatapos ay pumunta sa hilaga at nakuha ang katiwangwangan at ang kapatagan. Pinakahuli, ang mga nakatatanda ay bumaba sa Metal World na katabi ng hilagang rehiyon at ang lugar ng karagatan. Ngunit paano magiging sapat iyon? Sa kasalukuyan, gusto pa ni Yoziyo na magbukas ng bagong serye ng mga operasyon para tipunin pa ang 500 kapatid at kaibigan bago dumating ang 3 Agos ng Spirit Power. Halos lahat ng mga halimaw ng Mist Mountain ay lumabas ngayong gabi. Sa gubat ng mga kaluluwa, walang kahit isang ihip ng hangin. Ilang mga itim na sanga ang nakausli sa madilim na kalangitan. Mukhang tahimik, ngunit sa loob ay nagkakagulo na pala. Isang paa na may berdeng kuko ang tumapak ng malakas sa mabatong lupa sa ibaba, dinurog ito. Ang nilalang na ito na kulay berde ay huminto at umungol ng napakalakas para ipakita ang lakas sa bagong dating na lumalabag sa kanyang lungga. Sa itsura nito, mukha talaga itong halimaw na nasa rank 3 na. Ang uhaw sa dugo nitong anyo ay marahil dahil matagal na itong namumuno sa isang lugar. Hanggang sa lumitaw si Zillian na bagong, na skin. Lumipad ng mabilis ang ating bida patungo sa kalaban, nakabuka na ang 2 matatalim na sipit. Ngunit ang agwat kaya sa laki ay magbibigay ng kalamangan kay Zillian? Diretso siyang lumipad patungo sa bunganga ng mutated na rhinoceros na nakabuka at handa ng sakmalin siya. Bigla, inactivate ni Zillian ang isang epekto, lumikha ng isang patong ng spirit power na hindi gumwang at direktang bumangga sa kalaban. Ang 2 matatalim na sipit sa harap ay walang tigil na humihiwa sa hangin. Hindi nagtagal, matagumpay niyang nakat ang malaking halimaw na ito. Bumagsak ito ng malakas sa lupa, tumalsik ang dugo mula sa bibig. Nanlaki ang mga mata nito at namutla, walang kakayahang lumaban. Ang malaking katawan ay may malaking butas. Lumitaw si Zillian sa likuran nito, walang kahit isang gasgas, at ang spirit power ay bumabalot pa rin sa kanyang katawan. Tunay ngang tumaas ng husto ang kanyang kakayahan matapos maging rank 3. Nang makaalis na ang Mantis para harapin ang ibang kalaban, tahimik na lumitaw si Leng Feng kasama ang isang daga sa tabi para magbigay ng utos, ilipat mo ito sa Beiwo Canyon. Huwag mong hayaang mamatay. Ang daga, na mas malaki pa kay Leng Feng, ay masunerang sumagot ng, opo, iniwan siyang mag-isang nag-iisip. Ang Mantis na si Zillian, dahil sa kanyang nakapangingilabot na lakas ng void, ay laging kayang tapusin ang kalaban sa isang iglap. Hindi siya katulad nila, noon pa man ay nasa suportang posisyon siya kaya't may oras siyang mas mahusay na obserbahan ang mga kasamahan. Sa ibang lugar, isang grupo ng mababangis na extraordinary insects ang nagtutulungan para tapusin ang isang mananalakay. Ngunit sa lugar na may maliliit na halimaw, wala namang kalaban na kapantay sa bigat. Ang Dragon Breath ng Thunder Dragon ay napuno ng walang kahirap-hirap na parang nagmumumog lang sa umaga. Tumingala ito at dumura ng isang malakas na atake sa mga hamak sa ibaba. Ang breath attack nito ay napakalakas, walang sabi-sabing winawasak ang lupa at bato saan man ito dumaan. Ang mga lungga ng mga bulate ay nawasak lahat, paano pa kaya ang mga salagubang na lumilipad? Sa pangkalahatan, ang kalamangan ay ganap na nasa panig ng Thunder Dragon. Hindi siya naaapektuhan ng kanyang napakalaking sukat para matakot sa mga hamak na iyon, patuloy lang siyang nakikipaglaban. Halos 2 taon na itong nagaganap. Sa ika-5 taon ng pagbabalik ng Spirit Power, muling pinalawak ng Mist Mountain ang kanyang mga operasyon sa labas, walang tigil na sumusupil at nagtataboy ng mga beast tides. Ang Thunder Dragon, na dumaan sa maraming labanan at laging kailangang harapin ang mga kawan ng halimaw, ay nasanay na sa nag-iisang lugar na madadapuan sa loob ng ilang milya sa paligid, ang tuktok lamang ng mga kakaibang bakal na tore. Ang pagpapalawak ng teritoryo ay hindi kailanman tumigil. Kahit saan, mula sa maiinit hanggang sa malalamig na lugar, naroon ang mga yapak ng mga halimaw ng Mist Mountain,
hinahamon ang mga teritoryo at pinapatay ang mga kalaban. Ang siyam na dakilang mababangis na hayop ay abala rin. Dahil ang kanilang lakas ay malayong mas mataas kaysa sa mga bagong kasapi at mayroon silang malawak na karanasan sa labanan, ang mga mapanganib at mahihirap na larangan ng digmaan ay laging may kanilang anino. Sa hindi mabilang na mga labanang walang tigil, ang bilang ng mga kalahok ay laging nakakagulat pagdating sa dami at laki ng Mist Mountain. Gusto mo ng kalidad? May kalidad. Gusto mo ng laki? May laki. Gusto mo ng dami? Siyempre, mayroon din. Ang kawan ng poison spider kasama ang porcupine, sino ba namang kuneho ang hindi nila kinatatakutan? Ang lahi ng mga ape, hindi na kailangang pag-usapan. Karaniwan, sila ay mga karpintero at tagabuhat na disente, ngunit sa isang sipol lang, lalabas silang lahat. Ang buong kawan ng mga ape, iba't ibang uri at kulay, ay sama-samang lumalaban sa utos ng kanilang pinuno. Sa tingin pa lang, nangingibabaw na. Ginulo ng Mist Mountain ang sitwasyon, hindi itinuturing na mahalaga ang anumang teritoryo o lahi. Kaya pala hindi nagagalit ang mga tao sa federasyon? Sa lahat ng dako, kumakalat ang mga larawan ng mga mababangis na hayop ng Mist Mountain na pumapatay. Nagtatanong sila, ano ba ang ginagawa ng mga ito? Ano ba talaga ang nangyari? Nabaliw na ba ang Mist Mountain? Hindi makapagpaliwanag ang federasyon. Ang alyansa ng 10 bansa ay nanonood ngayon ng video ng Thunder Dragon na lumilipad habang nagbubuga ng kidlat at tubig, at sila'y lubos ding nagtataka. Bakit lumitaw ang mga halimaw ng Mist Mountain sa Forbidden Zone? Nakapasok na ba ang kanilang puwersa hanggang doon? ang tiyak na dahilan ay iniimbestigahan pa. Sa ngayon, hindi pa matiyak ang sitwasyon. Hindi naman siguro nila sisirain ang kasunduan at aatakehin ang sangkatauhan, hindi ba? Ang isyong ito ang pinakamahalaga na nagpapasakit sa ulo ng sangkatauhan. Ang sabay na pagharap sa mga halimaw at pakikipaglaban sa Mist Mountain ay tiyak na ikamamatay ng lahat. May isang taong sumigaw ng utos, dali. Hanapin ninyo si Iron Fist Tyrant. Sabihin ninyong alamin niya ang sitwasyon ng Mist Mountain. Sa La Country, hindi na kailangang sabihin, napakaabala. Maraming tao ang nag-o-overtime ng ilang araw na at hindi pa nakakapagpahinga dahil sa kagyat na gawain, subukang kontrolin ang sitwasyon na wala na sa kontrol. Lahat ay nasa estado ng pagkasindak dahil ang Mist Mountain, na tahimik sa loob ng 3 taon, ay parang isang dambuhalang oso ngayon matapos ang mahabang pagtulog. Sa silid pulungan ng La Country, maingay. Ang mga mataas na antas na extraordinary rank ay walang tigil na nagtatanong sa isa't isa. Iron Fist, hindi mo ba alam ang tungkol sa pagpapakilos ng Mist Mountain ng mga halimaw para maghasik ng lagim? Hindi ba't pumirma ka ng kasunduan sa kanila? Si Iron Fist, na naiinis na, ay tinanong pa ng mahirap na tanong. Sumigaw siya pabalik, hindi ba't matagal ka ng katulad ko rin? Pati ba ito hindi mo alam? Bakit ako ang kailangang makaalam? Pumunta lang naman siya doon para humingi ng essence of life, ano naman ang karapatan niyang hingin na ibunyag sa kanya ang mga lihim na plano? Kaya't ang buong silid pulungan ay naging parang palengke, nagtuturuan at nagsisisihan. Mga Ginoo, ilan sa inyo rito ang malinis? Hindi ko na kailangang sabihin ng detalyado, hindi ba? Dahil lang may pumunta sa Mist Mountain para humingi ng lakas, at mayroon ding hindi nagtagal ay muntik nang magsuntukan ang mga lalaking mainitin ng ulo. Sandali, ipinagtanggol ni Iron Fist ang sarili. Huwag ninyong paghaluin ang dalawang panig. Bigla, may isang taong sumigaw ng malakas, tama na yan. Tumahimik kayong lahat, hanggang kailan pa kayo mag-iingay? Habang sukdulan ng tensyon, isang dambuhalang lawin ang nagbukas ng mga pakpak, binutas ang matibay na pader ng La Country, at pumasok sa silid. Holy shit! Anong ibon niya na kayang bamutas sa pader ng extraordinary rank? Si Duzan ay walang pakialam sa mga ito. Pumunta siya rito para maghatid ng mensahe. Pagdating pa lang, ibinuka na niya ang mga pakpak at nag-anunsyo, sa utos ng Divine Tree, kung mayroon kayong impormasyon tungkol sa malalakas na halimaw o mga henyo, ang mukha ng pinunong lawin ay napakatalas ng ipaalam sa kanila na lahat ay may gantimpala. Kung wala, manahimik na lang kayo. Kung ayaw niyo pa rin, papatayin kayo.
Ang pangungusap na ito ay halatang totoo at hindi nananakot. Napakaraming extraordinary rank ang nakatingala kay Duzon, hindi nang ahas magsalita. Matapos may hatid ang mensahe, agad na lumipad palabas ng lungsod ng La Country ang pinunong Lawin. Ganoon lang kaikli ang impormasyon, siguro masasanay din ng mga tao, hindi ba? Kung gusto nilang sirain ang pader, sige lang. Tapos na ang trabaho niya, lilipad na siya sa harap mismo ng mga extraordinary rank, na ikinainis ng lahat. Lalo na ang mga henyo na tumingin at nagmalit ang mga ngipin, nag-iisip kung susuko ba sila o lalaban. Sa ganitong paraan, maaga o huli, dadaan din ito sa La Country. Nagpadala lang ng mga tauhan si Yuziyu para mag-anunsyo, hindi para makipagnegosasyon. Sa kaibuturan ng hilagang rehiyon, na akala mo'y teritoryo na ni Yuziyu, marami pa palang hindi kilalang lugar. Sa likod ng mga kabundukang nababalot ng yelo at nyebe, nagaganap pa rin ang isang matinding labanan. Isang ice giant na ang buong katawan ay nababalot ng yelo na parang baluti, ang mabilis na sumusugod sa kalaban. Isa lamang itong extraordinary rank 2, kaya't si Bing Chuan, Ice Piercer, ay diretso lang na sumuwag gamit ang ulo ng walang pag-aatubili. Sa mga kapatid ng siyam na dakila na ipinadala para manakop, siya ang madalas lumaban ng mag-isa dahil dalubhasa siya sa paggamit ng matulis na pangil para batasin ang bituka ng ibang kalaban. Si Bing Chuan, tulad ng pangalan niya, ay tumagos sa yelong bumabalot sa higanti ng napakadali. Isang malakas na tunog ng pagkabiyak ang umalingaw sa hangin, at pagkatapos ay namatay ang halimaw sa gitna ng malakas na spirit power. Tapos na ang trabaho dito. Tiningnan niya ang puting dragon sa likuran at nag-utos, Bing daw, ice knife. Dalhin mo pabalik ang mga ito. Sumagot ng, opo, ang nakababata. Walang grupo ng mga karpintero ni Leng Feng dito, kaya't pagkatapos pumatay, kailangan nilang magsikap na iuwi ito sa pinuno. Sa Mist Canyon, na buong taon ay nababalot ng hamog, masayang tiningnan ni Yuziyu ang mga alagad na bumabalik na may maraming nadambong. Hindi niya mapigil ang mapasigaw, hindi kakaunti ang ani natin ngayon ah. Tiningnan niya ang hindi mabilang na madidilim na bagay na nakakalat sa damuhan. Mabilis niyang sinuri ang mga ito. Nakahuli tayo ng napakaraming halimaw sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit ang pinaka-interesado si Yuziyu ay ang tatlong nilalang na ito, una, ang mga ice giant na nakuha mula sa kaibuturan ng Beiwo Canyon. Mayroong patay na, mayroon ding buhay pa na naghihintay na tuklasin niya ang potensyal. Isang ugat ang mahigpit na humahawak sa isang uri ng ibon na katulad ni Dozon ng kumpanya ng iba't ibang lahi, ngunit mukha itong mas matanda. Bumulong si Yuziyu nang maalala, hindi kaya ito ang golden-winged songbird. Mas nakakagulat ay ang mga nilalang na hindi hayop ang anyo, kundi parang mga goblin at dwarf sa mga kwento ng tao. Ito ba ay mga nilalang na parang goblin at dwarf? Habang sinusuri ang isang kulay berde, bigla itong nagmulat ng mata, na ikinagulat ng lahat. Bigla, bumuka ang bibig nito at nagbuga ng isang haligi ng lakas patungo sa alam na nating lahat kung sino. Naghintay ito ng matagal para madala sa kampo, gusto niyang patayin muna ang pinuno. Ngunit si Yuziyu ay umabot sa antas na ito dahil sa lakas, hindi dahil sa koneksyon. Isang ugat ang sumulpot sa isang iglap, matagumpay na hinarang ang agos ng spirit power. Bago pa man mabawi ng goblin ang atake, tinusok na ni Yuziyu ng isang ugat ang dibdib nito. Kung hindi ka susunod, huwag kang maglaro ng katangahan at subukan ang pasensya ko. Simple lang, kung ayaw mong sumunod sa akin, mamatay ka na. Ayokong mapagtaksilan kapag kaharap na ang kadiliman. Marami pa akong kailangang gawin, wala akong oras para isa-isang pasukuin ang mga level up. Ang galit ni Yuziyu ay agad na humupa nang makita ang abiso sa system panel, dagdag 2 milyong evolution points, dagdag 500,000 spirit power absorbed. Matapos gawing halimbawa ang isa, mahigpit na nagsabi si Yuziyu ng isang pangungusap habang nakatingin sa mga nahuling halimaw, susunod, kayo naman ang pipili. Isang kawan ng iba't ibang hayop ang umungol nang makitang madaling napatay ang kasama nila. Bawat isa ay tumingin kay Yuziyu nang may mapanuring mga mata,
ngunit hindi nang ahas magsalita dahil ang mga matang puno ng intensyong pumatay ay nakatutok sa kanilang lahat. Dito, dalawa lang ang pagpipilian na ibinibigay ng puno ng willow, sumunod sa akin, o mamatay. Pumili kayo. At habang payapang nabubuhay, sino ba naman ang pipili ng kamatayan, hindi ba?